Ang Anunnaki ay nakatira sa planetang Nibiru na umiikot sa ating sistema. Sino ng Michelopora de Umunats and may karangyarang nilalangs and may turing demi Dios sa modern tao. Ngunit kahit ang dakilang Anunnakis ay nagdusa mula sa kakilakilabot na kondisyon ng kapaligiran sa kanilang planeta. Isang malaking bitak ang nabuo sa ozone layer ng Nibiru. Lumalaki ang bitak na ito bawat dekada na nagpapataas ng global warming at sumisira sa mga pananim at buhay hayop. Nadiskubre ng mga Anunnaki na ang pagbuhos ng mga partikulo ng alikabok ng ginto sa atmosfera ay nagpapabagal sa paglawak ng bitak kahit paano'y nababaliktad ito. Muwisi ang refriwagin sing planetang kulang sa mineral. Anong gendo is lubhang bihira. Insekling na pekin ay binagot na rebellion sa mamamayan. Yung sang rebelde ay hinamo ng sentral na pamahalaan ng Nibiru at isang alon ng kaguluhan ang malapit ng magtangay sa bawat lungsod sa planeta. Tumiro rebellion ay patinginahan ni Alalo na bagamat bahagi ng marangal na angkan ng Nibiru, ay hindi maganda ang relasyon sa kanyang mga magulang. Sinubukan ni Alalo na magpatupad ng isang kudeta. Inatake niya at pinatay ang hari ng Nibiru. Hinahangad ang trono para sa kanyang sarili. Subalit, mayroong tagapagmana sa pamamagitan ng karapatan ng angkan, Prinsipe Ano. Isang pampublikong duelo ang inorganisa upang magpasya sa bagong pinuno ng Nibiru. Naglaban ng walang armas sina Ano at Alalo, at pagkatapos ng matinding labanan, si Anu ang napiling bagong hari ng Nibiru. Si Elelu ay hinatulan dahil sa kanyang mga aksyon. Bago pa man maipataw ang hatol, nagawa niyang magnakaw ng isang barko at tumakas mula sa Nibiru. Napagpasyahan ni Haring Anu na sapat na ang pagtapon bilang parusa para kay Alalo at nagpasyang ilaan ang kanyang mga pagsisikap sa pagliligtas ng kanyang planeta. Perpatento di Anu daw ang ping posibleng solusyon and siyang paghahanap ng mahalagang ginto sa ibang mga celestial na katawan. Maraming ekspedisyon sa kalawakan ang isinagawa patungo sa mga planetang pinakamalapit sa Nibiru, ngunit ang mga resulta ay hindi kagandahan dahil kakaunti ang mga ugat ng ginto. Nang halos wala ng pag-asa, isang malaking tagumpay ang natamo. Sa ikatlong pinakamalapit na planeta sa araw, isang tunay na paraiso ang natuklasan. Karamihan ng planeta ay natatakpan ng tubig na may malalaking bahagi ng lupa na nagtataglay ng malawak na iba't ibang buhay ng hayop at halaman. Higit pa dito, maraming mineral ang naghihintay na ma-exploit ng mga Anunnaki, kasama na ang mahalagang ginto. Sa pagkamangha ng buong Royal Court ng Nibiru, ang taong responsable sa pagkakatuklas ay ang pinatapong si Alalu. Bilang resulta ng kanyang mahalagang kontribusyon, siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Tinawag ng mga Anunnaki ang planeta bilang Kai, ngunit ito ay kalaunan na kilala bilang planetang Earth. Pinili ng mga Anunnaki ang isang rehiyon na ngayon ay kilala bilang Mesopotamia upang itayo ang isang kahangahangang lungsod na tinawag na Eridu. Ang Bacorina City Hiringan na nagngangalang Enki ang damamahala sa metropolis. Bingang kanyang ama ay patuloy na nagahari sa planetang Nibiru. Pagkatapos ng 7 araw ng mabigat na trabaho, natapos ng Anunnaki ang pagtatayo ng isang gusali. Sinimulan nila ang proseso ng pagkuha ng ginto na pagkatapos maipon sa makabuluhang dami ay ipinadala sa Nibiru. Narikosting gado ay design ni Baker and matchmay to the proseso. Kaya nasana po siya ang mga Anunnaki na gumamit ng puwersahang paggawa mula sa isang dayuhang lahi, tinatawag na Igigi, na maragandang dadaro sa labanan at nadomina ng mga Anunnaki. Pagkatapos ng daan-daang taon, ang planeta Nibiru ay halos na ibalik dahil sa malawakang dami ng ginto na nakuha mula sa Earth. Nga si De Naredis ang mga Igigi, tambaser pasing grabihan para chintid and nag-organisa ng isang ganap na rebellion. Si Mafor Digmar ang hindi may wasing naghaps pagsaning Anunnaki BR Yajiji. Aning lungsod ng Eridu ay labis na nasira and maraming mga minahan ng ginto ang gumuho. The Skimson Firman Pafarit Determination, ananggi betsing EGG kanlekik na teknolohiya ng Anunnaki. Sarap mabisbik na pasailalem. Ang fracture ng may Anunnaki at sa reminder ang nasuri Warajiji yun ang maibalik ng Nibiru. And sa 3 tigalte marturbam ay mariresulta lang sa mga bagang rebellion. Kailangan magkaroon ng buong solusyon na nawarding sa Anunnaki dalam piningsing pagang lahi ng Manilalang. May kakayahang magtrabaho at matuto, ngunit hindi kasing lakas at kalaki ng mga Ajiji. Para gawin ito, ginamit ng mga Anunnaki ang sinapupunan ng isang babaeng primate na naninirahan sa kagubatan. At, gamit siring advanced na teknolohiya, inseminated siya ng esensya ng Anunnaki. Ngunit yung nasa result ay kaklamay kilabot, nagbigay stun sa pagliton sa mga nakakatakot na halimaw, tulad ng Cyclops, Gorgons, ang mga higanteng may 2 ulo. The Bigger Engipran sir paglilihit, raising alternatibo, re-infimate ng esensya ng isang lalaking primate, and in fact of pure ng kanyang DNA ay ipupunla ito sa sinapupunan ng isang babaeng Anunnaki. The rigwing sing fumbar paghintay zniyan singunang sanggol na pinangalan ng Adamo. Ang kanyang balat ay may kulay kayumanggi na may bahid pulang. Pait mas perletsis compares mi sanggol like Anunnaki.
Si Adam ay kirit sa siyang may lumikha. Ito ang pagslang ng unang tao. Ang Anunnaki ay lumikha rin ng isang babae na pinangalan ng Hiva upang matugunan ang mga kinakailangan para sa pagpaparami ng tao. Mga siglo pagkatapos ng kapanganakan ni Adamo at Hiva, ang mga tao ay bumuo ng isang malaking populasyon sa lungsod ng Eridu. Natuwa ang mga Anunnaki sa pagunlad ng mga tao na hindi nagtagal ay nakapagmina ng ginto, nakapagtayo ng mga bahay, at nakapagtanim at nakapag-ani ng mga pananim. Bilang gantimpala sa kanilang pagsisikap, pinayagan ng mga tao na madalas na bisitahin ang Eden, isang sagradong hardin na nilikha ng mga Anunnaki. Nagsimulang maakit ang mga Anunnaki sa kagandahan ng babaeng tao, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang relasyon sa pagitan ng dalawang lahi. Ngunit si Enki mismo, hari ng lungsod ng Eridu, ay tuluyang umibig sa isang babaeng tao. Mula sa relasyong ito, ipinanganak ang batang si Adipa. Naging isang napakahusay at matalinong lalaki siya dahil siya ang direktang anak ng isang marangal na Anunnaki. Si Atapa ay mayroon ding mas mahabang buhay kaysa sa karamihan ng tao, ngunit hindi siya immortal. Si Atapa ay nagpakasal sa isang babae na nagngangalang Atiti, at sila ay nagkaanak ng isang bagong lahi ng tao na mas matalino kaysa sa naunang henerasyon. Ngunit ang mga anak ni Atapa ay nagmana rin ng pagnanasa sa ginto at hangaring magkaroon ng kapangyarihan ng mga Anunnaki. Kitwa siya nabungad sang maras na ugali sa mga tao. Ang dalawa sa pinakamatandang anak ni Oedipa na pinangalan ng Cain at Abel. Sila ang pinakamalapit na lingkod ng Anunnaki at nagpaligsahan sa isa't isa upang makita kung sino ang pinakamaaaring magpasaya sa kanilang mga amo. Pagod na sa pagtayo sa likod ng kanyang kapatid na si Abel, hinintay ni Cain na sila'y mag-isa. Gamit ang isang kahoy na pamalo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Kailanman ay hindi pa nakakapatay ng kapwa-tao na ikinagulat ng mga Anunnaki. Bilang kaparusahan, si Cain ay minarkahan sa noo ng isang simbolo na nagtuturo sa kanya bilang isang mamamatay tao at itinapon mula sa Eridu. Siya ay hinatulan na mabuhay magpakailanman sa mundo nang hindi kailanman makakahanap ng kapayapaan para sa kanyang kaluluwa. Meron pang ibang katulad na mga kaso pagkatapos. Labag sa utos ng mga Anunnaki, ang mga tao ay nagsimulang magparami ng labis. Mabilis na naging hindi sapat ang Eridu upang magkaloob ng kanlungan para sa napakaraming tao at kakaunti ang pagkain sa hardin ng Eden. Nang makarecover ang planetang Nibiru, hindi na kinakailangan pa ang pagmimina ng ginto sa malaking dami. Napagpasyahan ng Anunnaki na palayasin ang mga tao mula sa kanilang banal na lungsod at hardin. Hinatulan silang mamuhay sa mga bukid at kagubatan.